Ako si Ramil, 27 anyos, taga Caloocan City. Matagal ko nang gustong kalimutan ang gabing yon. Pero tuwing nakakasakay ako ng bus, hindi ko maiwasang maalala. At sa tuwing naiisip ko, nanlalamig ang katawan ko. Dahil alam kong hindi yun guni-guni lang. Gabi ng Martes, alas 11 na ng gabi. Late na ako nakalabas ng trabaho. Sa monumento ako nag-aabang na masasakyan papuntang Bulacan. Wala ng jeep, wala ng UB. At ang natira lang ay isang provincial bus na halos wala ng pasahero. Nakapark ito sa tabi. Bukas ang ilaw sa loob. Pero medyo mahina. Parang malapit ng mapundi. Sumakay ako agad. Pag-akyat ko, bumungad sa akin ang kakaibang katahimikan. Wala pang 10 pasahero sa loob. Lahat sila nakayuko o nakatingin sa labas ng bintana. Parang walang interes sa paligid. Hindi ko pinansin. Pagod na ako. Gusto ko na lang umuwi. Kaya umupo ako sa gitnang bahagi ng bus, malapit sa bintana. Pag-andar namin, sumipol ang hangin sa labas. Ang kalsada ay madilim. Halos walang poste ng ilaw. Habang umaandar kami sa NLEX, biglang bumuhos ang ulan. Tumama sa bubong ng bus ang malakas na pagpatak ng ulan na lalong nagdagdag sa nakakapangilabot na katahimikan. Habang nagbibilang ako ng mga ilaw ng poste, napansin kong isa-isang bumababa ang mga pasahero sa bawat hintuan. Sa bawat pagbaba nila, hindi man lang sumasara ang pinto. Parang kusa itong nagbubukas at nagsasara kahit walang konduktor. Hanggang sa ako na lang ang natira. Ako at isang babaeng nakaupo sa bandang likuran. Nakayuko siya, mahaba ang buhok na parang basa at nakasuot ng puting damit. Hindi ko makita ang mukha niya. Sinubukan kong baliwalain. Pero habang tumatagal, pakiramdam ko nakatingin siya sa akin kahit nakayuko. Pinilit ko maging kalmado. Nagbukas ako ng cellphone para mag-text sa nanay ko. Pero wala akong signal. Sinubukan kong tumawag pero no service. Pagkatapos ng ilang minuto, napansin ko ang kakaibang bagay. Wala ng konduktor. Wala ring driver. Napasinghap ako. Tumayo ako at lumapit sa unahan. Pero nang silipin ko ang harapan ng bus, wala talagang tao. Ang manibela, gumagalaw mag-isa habang umaandar kami sa madilim na kalsada. Nanlamig ang kamay ko. Hindi ko alam kung anong gagawin. Humakbang ako paatras, dahan-dahan, at muling tumingin sa babae sa likod. Wala na siya sa upuan. Ang naiwan lang ay buhol-buhol na buhok na basa, nakakalat sa upuan, at mga bakas ng tubig sa sahig na papalapit sa akin. Bigla ko naramdaman ang malamig na hininga sa batok ko. Kasabay nito, may marahang boses na bumulong sa tenga ko. Dapat bumaba ka na bago mahuli ang lahat. Napatalan ako at napatakbo papuntang pinto. Pero sarado ito. Pilit kong hinahatak, sinisipa, pero ayaw bumukas. Nilingon ko ang likod. Wala pa rin ang babae. Pero nakita ko sa sahig ang basa at mahabang buhok. Gumagapang papunta sa akin. Sumigaw ako ng malakas, pero parang walang nakakarinig. Sinubukan kong pumunta sa unahan para lumabas sa harapan, pero biglang nawala ang daan. Oo, nawala. Hindi na siya kalsada, kundi parang mahabang madilim na lagusan na walang katapusan. Nasa sobrang takot ako nang biglang mamatay ang lahat ng ilaw sa loob ng bus, at ang tanging liwanag na lang ay mula sa kidlat sa labas. At bawat kidlat, may nakikita akong nakatayo sa likod ko, unti-unting lumalapit. Hanggang sa naramdaman ko ang malamig na kamay na humawak sa balikat ko. Paglingon ko, doon ko siya nakita ng malinaw. Maputla ang muka, wala ng mata, puro itim na butas. Basa ang buong katawan niya at may tali sa leeg na parang hinihila.
Bago ako makasigaw, hinila niya ako pabalik at ang huling naaalala ko, tumilapon ako papuntang kalsada. Nagising ako kinabukasan, basang-basa, nanginginig sa gilid ng highway. May mga driver ng truck na nakakita sa akin at tinulungan ako. Nang tinanong nila ako kung anong nangyari, sabi ko, may bus, iniwan ako. Pero nagkatinginan lang sila at sinabing, wala nang bumabiyahing bus dito ng gantong oras, mga 10 taon na. Ngayon, tuwing may naririnig akong kwento tungkol sa white lady sa NLEX, hindi na ako nagtatanong dahil alam kong hindi siya kwento lang. Nakasakay ako sa bus na yun at alam kong hindi siya huling beses lalabas. Nag-aantay lang siya ng susunod na pasahero. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Ako si Mira, 24 anyos, at 7 buwan ng buntis. Hindi ko makakalimutan ang gabing yun dahil muntik nang hindi makasama sa mundong ito ang anak ko. Gabi ng Biyernes, galing ako sa trabaho sa Pasig at pauwi ako ng Rizal. 11:00 na ng gabi, kaya wala nang halos jeep o taxi. May dumating na bus sa terminal, halos walang pasahero. Naisip ko, buti na lang, may biyahe pa. Pagpasok ko, nakita ko agad na 3 lang kaming sakay. Ako, isang babaeng medyo matanda na nasa bandang hulihan at isang lalaki sa dulo, nakaitim na jacket. Tahimik ang biyahe. Ang ilaw sa loob ng bus, nangingitim na parang may usok. Hawak ko ang tiyan ko. Inihimas-himas ko para kumalma ang bata. Bigla kong napansin na nakatingin sa akin ng lalaking nakaitim. Hindi siya kumukurap at ang ngiti niya sobrang weird. Iho, okay ka lang? Tanong ng matanda sa kanya. Hindi siya sumagot. Dahan-dahan lang siyang ngumiti hanggang sa makita ko ang isang ngipin niya. Matutulis na parang pang-aso. Doon ako nagsimulang kabahan. Hinawakan ko ang tiyan ko ng mas mahigpit. Lumingon ako sa matanda at nakita kong nanginginig siya. Parang alam niya kung ano ang nangyayari. Biglang bumukas ang bibig ng lalaki at lumabas ang dila na parang pang-ahas. Naramdaman ko ang malamig na hangin nang sabihin niyang, buntis ka, no? Napaatras ako sa upuan. Tumayo ang matanda. Sinubukan siyang harangan, pero sa isang iglap lang, narinig ko ang malakas na kalabog at sigaw ng matanda. Nang tumingin ako, wala na siyang ulo. Hawak ng lalaki ang dugo ang ulo at nginangat-ngat ang laman na parang aso. Napasigaw ako at nagtatatakbo sa unahan ng bus, pero wala nang driver. Naririnig ko ang mga yabag niya, mabibigat at mabibilis. Sumilip ako at doon ko nakita ang tunay niyang anyo. May mahahabang kuko, mapupulang mata at isang bibig na kayang bumuka hanggang leeg. Ang balat niya parang nababalatan at lumalabas ang laman. Ang bango ng dugo mo, lalo na yung nasa sinapupunan mo. Nang malapit na siya sa akin, biglang promeno ang bus ng mag-isa. Tumilapon kami pareho. Bumagsak ako sa bintana at nakalabas sa kalsada. Nagising ako kinabukasan sa ospital. Sabi ng mga pulis, natagpuan nila akong nakahandusay sa gilid ng daan. Pero walang bus. Wala ring natagpo ang matanda. Simula noon, tuwing may nagbabalita ng buntis na nawawala sa gabi, naiisip ko, baka nasa huling biyahe sila, kasama ng nilalang na yun. Pero nagpapasalamat pa rin ako, kasi kahit gano'n na nangyari, naisilang ko naman ng ligtas ang anak ko. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po.
Ako si Tony, 28 taong gulang, taga Maynila. Hindi ko makakalimutan ang gabing naligaw ako sa isang bus na hindi ko na muling nakita kahit kailan. Gabi ng Huwebes, galing ako sa overtime sa trabaho sa Quezon City. 12:00 na ng gabi at desperado na akong makauwi. Kaya kahit anong bus papuntang Maynila, pinara ko. May dumating na bus na luma, kulay itim ang gilid at halos hindi na mabasa ang karatula sa unahan. Pero sumakay pa rin ako. Pag-akyat ko, kakaiba agad ang pakiramdam ko. 5 pasahero lang ang sakay. Lahat sila ay nakatungo at parang walang buhay ang muka. Tahimik lang sila at walang gumagalaw. Naramdaman ko ang biglang pagbigat ng dibdib ko. Pero naisip ko baka pagod lang ako. Habang tumatakbo ang bus, napansin kong hindi pamilyar ang dinadaanan namin. Hindi ito EDSA o kahit anong kilalang kalsada. Lahat ng nakikita ko sa labas ay puro madilim na gubat at mga abandonadong bahay. Nilapitan ko ang konduktor. Kuya? Sa Maynila ito dadaan? Hindi siya sumagot. Tumingin lang siya sa akin. At doon ko nakita ang mata niya. Puro puti, walang itim, parang pangpatay. Bigla akong kinilabutan. Tumingin ako sa ibang pasahero at lahat sila ay nakatingin na rin sa akin. Ngiting parang punit at nakadilat ang mga mata. Tumayo ako at sumigaw. Para! Para! Gusto ko na bumaba. Ngunit walang huminto. Wala ring driver. Ang manibela gumagalaw mag-isa habang patuloy kaming tumatakbo sa kalsadang mas lalo pang dumidilim. Naramdaman kong may malamig na kamay na humawak sa balikat ko. Paglingon ko, isa sa mga pasahero nakalapit na sa akin at bumubulong ng, "Hindi ka na makakabalik." Tumakbo ako sa pinto. Sinubukan ko itong buksan. Pero nakakandado na ito. Sa labas, walang daan. Puro dilim lang na parang bangin. Ang huling natatandaan ko, tumalon ako sa bintana sa takot. Nagising ako kinabukasan sa gilid ng isang madamong lugar sa Rizal. Hindi ko alam kung paano ako nakarating doon. Nang bumalik ako sa terminal kinabukasan para alamin ang bus, sabi ng mga dispatcher, wala naman kaming kulay itim na bus at walang biyahe ng gabi. 10:00 pa lang, sarado na ang lahat. Hindi ko alam kung saan galing yung bus na yun. Pero sana hindi ko na uli siya makita at hindi na muling makasakay doon. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Ako si Ariel, 29 years old, taga Quezon City. Madalas akong umuwi ng late dahil sa trabaho. Sanay na ako sa biyahe ng 10 oras ng gabi. Pero isang gabi, may naranasan akong hindi ko kayang kalimutan. 12:00 na ng gabi, galing ako sa Cubao Terminal at sasakay ako ng bus papuntang Fairview. Wala na halos tao sa kalsada, kaya laking ginhawa nang makita kong may bus na paparating. Huminto ito at agad akong sumakay. Pag-akyat ko, napansin kong halos walang pasahero. May 3 sa unahan, isang matandang babae, isang lalaking natutulog, at isang bata na nasa hulihan ng bus. Nakaupo mag-isa. Mga 7 o 8 years old ata. Nakaputing t-shirt at nakashort. Nakayuko siya, parang pagod na pagod. Umupo ako sa bandang gitna, pero napansin ko, tuwing sumisilip ako sa salamin, nakatingin ng bata sa akin. Hindi ngumingiti, hindi kumukurap, nakatitig lang. Tahimik lang ang biyahe. Ang ilaw sa loob ng bus, mahina, at ang ulan sa labas, humahampas sa bintana.
Hanggang sa isa-isang bumaba ang mga pasahero. Una, yung matandang babae. Tapos yung lalaking natutulog. Naiwan na lang kami ng bata at ng driver na hindi man lang lumilingon. Lumipat ako ng upuan para hindi nakatutok sa akin ang tingin ng bata. Pero bigla siya nagsalita. "Kuya," mahina niyang sabi. Napalingon ako. "Bakit?" tanong ko. Ngumiti siya ng konti. "Pwede bang dito ka sa tabi ko? Natatakot ako eh." Nag-aatubili ako. Pero ayokong sumama ang loob ng bata sa akin. Kaya tumayo ako at lumapit sa kanya. Pero nang maupo ako, doon ko napansin ang kakaiba. Sobrang lamig niya. Para siyang yelo na may balat. "Bakit ka mag-isa?" "Hinihintay ko po si Mama." "Nasaan ba yung nanay mo?" Ngumiti lang siya. "Nasa likod." Napatingin ako sa hulihan ng bus. Pero wala namang tao. Paglingon ko ulit sa kanya, wala na siya sa upuan. Biglang namatay ang ilaw sa loob. Naramdaman ko na lang ang malamig na hangin at boses sa tenga ko. "Tapos na ang paghihintay ko, kuya." Nang tumingin ako sa bintana, nakita ko ang refleksyon ko. At sa likod ko, isang bata. Pero hindi na siya bata. Mahaba ang liig niya, lumalaki ang bibig, at ang mga mata niya puro puti. Bago ako makasigaw, bumukas ang pinto ng bus at tumilapon ako sa madilim na kalsada. Pagbangon ko, wala nang bus, pero ramdam ko pa rin ang malamig na kamay ng bata sa liig ko. Simula noon, tuwing gabi, may mga ulat ng mga pasaherong nakakakita raw ng isang bata mag-isa sa hulihan ng bus. Kapag nilapitan mo siya, hindi ka na makakauwi. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Ako si Nardi, 31 years old, taga Pasig City. Ang kwentong ito ay hindi ko malilimutan kahit ilang taon na ang lumipas. Madalas akong umuwi ng hating gabi dahil sa trabaho. Pero pagkatapos ng gabing yon, nagbago ang lahat. 12:00 ng gabi, sumakay ako ng bus Cubao papuntang Antipolo. Malakas ang ulan, kaya wala halos ibang sasakyan sa EDSA. Pagpasok ko sa bus, halos wala ng tao. 3 pasahero lang sa unahan at isang lalaki sa hulihan. Umupo ako sa bandang gitna, malapit sa bintana. Tahimik ang biyahe. Ang ilaw sa loob, kumikislap-kislap. At ang ingay lang na naririnig ko ay ang ulan at tunog ng gulong sa kalsada. Habang umaandar kami, napansin kong isa-isang bumababa ang mga pasahero sa bawat hintuan. Hanggang sa 2 na lang kami noong lalaking nasa hulihan. Hindi siya ordinaryong pasahero. Mahaba ang buhok, maputla ang muka, at parang luma ang damit na suot. Parang hindi bagay sa panahon ngayon. Nakaupo siya ng tuwid, hindi kumikibo at nakatitig lang sa akin. Pinilit kong huwag pansinin, pero habang tumatagal, ramdam ko na sinusundan niya ang bawat galaw ko. Lumingon ako para tiyakin kung totoo ang iniisip ko. At doon ko nakita ang unang nakakatakot na detalye. Wala siyang kilay. Wala ring puti ang mga mata. Puro itim lang. Biglang nagdilim ang paligid nang umandar kami papasok sa isang daang walang ilaw. Tumingin ako sa harapan para humingi ng tulong sa konduktor. Pero wala nang tao sa unahan. Wala na rin yung driver. Pilit kong iniisip na bangungot lang to. Pero nang lingunin ko ulit ang lalaki sa likod, wala na siya sa upuan. Biglang bumigat ang hangin. May narinig akong parang kaluskos sa ilalim ng bus. Maya-maya lang, may malamig na kamay na humawak sa binti ko mula sa ilalim ng upuan.
Napasigaw ako at agad akong umakyat sa katabing upuan. Doon ko siya nakita. Gumagapang siya sa sahig. Sobrang haba ng braso at parang napupunit ang balat niya habang lumalabas ang mahabang ngipin na parang karayom. "Hindi ka na makakababa," bulong niya sa ngiti na puro matatalas ng ngipin. Tumakbo ako papuntang unahan ng bus. Pero nang hawakan ko ang manabela, wala na kaming dinaraanan. Parang walang kalsada, kundi isang mahabang itim na lagusan na parang walang katapusan. Narinig ko siyang papalapit, gumagapang ng mabilis, parang hayop. Nang makalapit siya sa akin, naamoy ko ang mabahong amoy ng nabubulok na karne. May mahaba siyang dila na parang ahas. At bago ako makatalon palabas ng bus, bumulong siya sa tenga ko. "Isa ka na sa amin." Nagising ako kinabukasan sa isang abandonadong terminal na hindi ko alam kung saan. Wala ang cellphone ko, wala ang wallet ko. Pero may dugo sa damit ko na hindi ko alam kung kanino galing. Simula nun, tuwing gabi kapag sumasakay ako ng bus, pakiramdam ko nandyan pa rin siya, nakatingin at naghihintay. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Ako si Joel, 26 years old, taga Mandaluyong. Taong 2017, pauwi sana ako ng Bacolod para bisitahin ang lola ko na may sakit. Simpleng biyahe lang dapat, isang domestic flight mula sa NAIA Terminal 4. Pero ang akala kong normal na araw ay naging isang bangungot na hindi ko makakalimutan. Dumating ako sa terminal ng 2:30 ng madaling araw. Maaga akong umalis sa bahay dahil ayokong maipit sa traffic o abutan ng delay. Sa totoo lang, di ko pa nakikita ang Terminal 4 ng ganito. Tahimik, madilim at parang abandonado. 2 guard lang ang naroon, parehong tahimik na nagkakape malapit sa entrance. "Sir, solo ka lang?" tanong ng isa sa kanila. "Opo, may flight ako ng 5 AM pa Bacolod." Ganun po ba? Upo muna po kayo roon sa waiting area. Sarado pa po ang mga counter. Pumasok ako sa waiting area. Walang ibang tao. Maliban sa isang matandang babaeng nakaupo sa dulo ng hilera ng upuan. Nakaputing bestida siya. May suot na lumang sombrero at nakayuko lang. Hindi ko siya pinansin noong una. Baka isa lang siyang maagang pasahero rin. Pero habang lumilipas ang mga minuto, napansin kong hindi siya gumagalaw. Tinignan ko ulit. Nakapikit. O baka nakayuko lang talaga. Naglakas loob akong lumipat ng upuan palapit sa kanya. Dahil sa bandang dulo, may malapit na outlet para makapag-charge ako. Pagkaupo ko, bumalot agad ang malamig na hangin sa paligid ko. Wala namang aircon sa terminal na yon. Electric fans lang. Pero iba yung lamig. Parang abot hanggang sa buto. Nagring bigla ang cellphone ko. Si nanay. "Joel, umalis ka na riyan. Huwag ka nang tumuloy sa biyahe." "Bakit ma? Nasa terminal na ako. Gabi-gabi kang nasa panaginip ko. Nangingitim ka. May masama. Umalis ka riyan." Napatingin ako sa matandang babae. Nakatitig na siya sa akin. Yung mukha niya, maputla na at wala na siyang eyeballs. Napatalon ako sa upuan. Sa gulat ko, nahulog pa ang cellphone ko. Pagsilip kong muli sa kinauupuan niya, wala na siya. Tumayo ako agad, nanginginig at kinuha ko ang cellphone ko sa sahig. Nang lumingon ako sa hallway papuntang restrooms, nandun siya, nakatayo, nakaharap sa pader. Pero ang anino niya, nakaharap sa akin. Tumakbo ako palabas. Walang nagbago. Yung 2 guard, parang walang naririnig. Parang hindi ako nakikita kahit sumisigaw ako. Wala silang reaksyon. Tinakbo ko ang entrance. Laking gulat ko nang makalabas ako at makitang maliwanag na agad sa labas.
Pero nang bumalik ako, para sana sabihin sa mga tao sa loob, wala na ang terminal. Isang bakanting lote na lang na may lumang signage na under renovation since 2014. Paano nangyari yun? Pinara ko ang dumaan na taxi at dumiretso pa uwi. Hindi ko na tinuloy ang flight. Hanggang ngayon, 2025 na, hindi ko pa rin makalimutan ang karanasan kong yun. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat. Ako nga pala si Kat, 29 years old. 2 taon na akong hindi nakauwi. OFW ako sa Dubai. At sa wakas, nakapag-live din. Ibang klaseng saya ang nararamdaman ko nang makauwi ako. Pero hindi ko alam na ang mismong pagbalik ko sa Pilipinas, may kababalaghan na palang sasalubong sa akin. Dumating ako sa Clark International Airport, bandang 2 AM. Maluwag at malamig ang terminal, gaya ng dati. Hindi pa ganun kaingay, konti pa lang ang mga tao. Tulog ang karamihan sa mga staff sa opisina sa itaas at iilan lang kaming bagong dating. Naglakad ako papuntang baggage claim area. Habang nag-aabang ng maleta, napansin kong may babaeng naka-red na dress sa dulo ng conveyor belt. Nakatayo lang siya, parang may hinihintay rin. Pero kakaiba ang ayos niya. Para bang luma ang itsura. Parang nasa dekada 80 ang damit niya. Napansin ko rin, walang shadow ang mga paa niya. Lumapit ako sa isang janitor. Kuya, sino yung babae doon? Anong babae, ma'am? Yung naka-red sa dulo. Ma'am? Wala pong tao riyan. Napalingon ako. Tama siya. Wala na yung babae. Pero ilang saglit lang, naramdaman kong may malamig na hangin sa likod ko at may bumulong na dumaan sa tenga ko. Huwag kang lumingon. Napakapit ako sa maleta ko. Gusto kong tumakbo pero nanigas ang katawan ko. Tumunog ang PA system. Final call for passenger Catherine. Please proceed to gate 9. Napakunot na ako. Gate 9? Hindi ako paalis. Kararating ko lang. At wala namang gate 9 sa arrival area. Pero parang may nagtutulak sa akin. Hindi ko maintindihan, parang may puwersang gustong idaan ako sa malalim na hallway. Sa gilid ng mata ko, nakita ko ulit ang babaeng naka-red. Ngayon, nakangiti na siya. Punit-punit ang pisngi niya. Sumama ka na, Kat. Matagal ka na naming hinihintay. Napaatras ako at napasigaw. Tumakbo ako palabas ng terminal. Mabuti na lang at may guard na natanawan ako at agad akong nilapitan. Miss, okay ka lang? Niyakap ko agad siya. Kuya, may babae roon. Gusto niya akong isama. Ha? Miss, wala namang tao roon. Saka wala namang gate 9 dito. Hanggang gate 5 lang po tayo. Pagkatapos nun, hindi na ako bumibisita ng airport ng mag-isa, lalo na kung 10 oras ng gabi. Lagi kong pinipili ang arawang biyahe at kahit kailan, kapag may narinig akong tawag sa PA system na hindi tugma sa kung nasan ako, hindi ko sinusunod. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat. Ang pangalan ko ay Leonard, travel vlogger. Sanay ako sa kung ano-anong kakaibang lugar, bundok, abandonadong ospital, lumang simbahan. Pero sa dami ng napuntahan ko, isa lang ang hindi ko kayang balikan. Ang luma at nakakubling terminal sa likod ng Puerto Princesa Airport. Gabi nun, past 6 PM. Tapos na ang shoot ko para sa Palawan travel series ko. Habang nagpapahinga sa arrival area,
May lumapit na lalaking naka-uniform ng airport maintenance. Matanda. "Vlogger ka ba?" tanong niya. Opo. May travel content lang po ako." "Gusto mo ng content na hindi pa naabot ng camera? Sumunod ka sa akin." Dinala niya ako sa likod ng bagong terminal, sa may bakod na bakal at gate na may nakasulat na strictly off limit, old terminal. "Dito ang lumang departure wing. Sarado na to simula 2015. Pinagbuksan niya ako ng kalawanging pinto. Pagpasok ko, parang bumalik sa nakaraan ang paligid. Dilaw ang ilaw, sirang mga silya, lumang signage na parang ginapangan ng panahon. Naamoy ko agad ang halong amag at krudo. Tahimik, sobrang tahimik. Kinuha ko ang camera ko, pero pag on ko, nag-auto shutdown, nag-black screen. "May problema ba ang kuryente dito?" tanong ko. "Wala nang kuryente yan. Matagal nang patay yan pero..." Napatigil siya. "Minsan, buhay pa yung dapat patay na." Habang lumilibot, bigla ako nakarinig ng static sa lumang PA system. Walang kuryente pero may tunog. "Now boarding? Flight 666, Gate 13. Napatingin ako sa dulo ng hallway. Doon, may pintong may kumikislap na ilaw. Gate 13. "Walang Gate 13 dito. Hanggang Gate 10 lang ang terminal na to," sabi ng matandang guide. Pero parang may humihila sa akin. Kaya lumapit ako. Kahit nanginginig, sa loob ng Gate 13, may boarding area. Pero hindi ordinaryong pasahero ang naroon. May mga lalaking sunog ang balat, babaeng putol ang paa, matandang walang muka. Naka-uniforme sila, hawak ang boarding pass at lahat sila ay nakatingin sa akin. Isa sa kanila, yung babae, lumapit sa akin. "Sir, huli ka na. Sa'yo ang upo ang naiwan." Nilahad niya ang boarding pass. Nakasulat, "Leonard, passenger, flight 666. Status, final departure. Gate 13. Destination, unknown." Napaatras ako, pero nang paglingon ko sa likod, wala na ang pinto. Wala na rin ang matandang guide. Nakatayo ako mag-isa at papalapit na ang mga nilalang. Sumigaw ako. Tinawag ko ang pangalan ng nanay ko. Pagdilat ko, nasa arrival area na ako ulit. Umaga na, maingay, maraming tao. Akala ko panaginip lang. Pero nang buksan ko ang side pocket ng backpack ko, nandun ang boarding pass mula sa Gate 13. Hindi ko na binalikan ang footage. Hindi ko na rin tinangkang balikan ng matanda. Pero sa bawat airport na pinupuntahan ko ngayon, may napansin akong pattern. Minsan, habang ina-announce ang mga flights, naririnig ko ulit ang boses. "Now boarding, flight 666, Gate 13. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat, Sir Dave. Tawagin niyo na lang akong Ray. Dating airport staff sa Francisco Bangoy International Airport sa Davao. 6 na taon akong nagtrabaho ron bilang ground personnel bago ako nag-resign. At ang dahilan ng pag-alis ko hanggang ngayon ay hindi ko masabi kahit sa pamilya ko. Pero ngayon, ikukwento ko sa inyo. Gabi yun, huling shift ko, past 11 PM. Wala nang flight, halos sarado na ang buong terminal. Nagre-rounds lang kami. 3 kami sa security monitoring system. At ako ang inatasang mag-check sa West Wing, yung luma at hindi na ginagamit na bahagi ng terminal. Pagdating ko ron, madilim, mahangin. Wala na dapat tao pero habang nililibot ko ang hallway,
may narinig akong tunog ng trolley bag na umahampas sa tiles. Tuloy-tuloy, parang may nagmamadaling pasahero. Sir? Ma'am? Sarado na po, wala na pong flight ngayon. Sabi ko. Walang sumagot. Pero narinig ko ang automated PA system na dapat ay patay na. Last call for flight 217, gate 4. Napakunot-noo ako. Flight 217? Pamilyar. Tinignan ko ang logbook sa system. Walang flight 217 sa schedule. Wala ring gate 4 sa luma naming terminal. 3 gate lang yun. Kinilabutan ako, pero may isang kwento na pumasok sa isip ko. Urban legend ng Davao Airport. Sabi nila, may isang flight dati, Flight 217, na pa Maynila, pero nag-crash ilang minuto matapos lumipad. Hindi na na-recover ang ilang katawan. Simula noon, may ilang stop na raw ang nakikita ng mga pasaherong biglang lumilitaw sa ilalim ng saradong gate tuwing alas 12 ng gabi. Naglakad ako papunta sa dulo ng gate area at doon ko nakita Gate 4. Wala yun dati, pero ngayon may mga taong nakaupo. Lahat sila nakatingin lang sa unahan, tahimik, walang nagsasalita. Ang ilaw sa taas kumukuti-kutitap. Iisa lang ang naiiba sa kanila. Isang bata, mga 8 taong gulang, nakatingin diretso sa akin at nakangiti. Kuya, ikaw na lang ang kulang. Ikaw ang last passenger. Tumakbo ko. Hindi na ako lumingon. Hinabol ako ng mga yabag. Pero pagdating ko sa exit door, wala na yung gate. Puro pader lang at sa kamay ko, may hawak akong ticket. Flight 217. Passenger, Ray, ako. Gate 4. Ang date, delayed forever. Simula nun, hindi na ako bumalik sa trabaho. At tuwing may bumibisita sa airport ng Davao, lalo na sa night shift, pinagbabawalan ko silang mag-isa sa West Wing kasi minsan may maririnig silang anunsyo ng flight na matagal nang hindi lumapag. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Mahilig ako mag-travel mag-isa. Yun ang therapy ko. Mahirap ang trabaho ko sa Maynila. Kaya kapag nakatakas ako sa kahit ilang araw lang, sinasagad ko. Galing akong Siargao noon, connecting flight to Manila via Mactan Cebu International Airport. Ako nga pala si Erica, 28 years old. Nagka-delay ang flight ko, 4 hours daw. 11:30 PM na. Malamig, madilim at halos walang tao sa boarding area. Naganap ako ng pwesto, malapit sa salaming bintana na tanaw ang tarmac. Sobrang tahimik, maliban sa tunog ng aircon at iilang pasahero. Parang ako lang ang gising. Habang tumitingin ako sa runway sa labas, napansin kong may isang eroplano na lumapag. Wala sa schedule, walang ilaw, parang hindi ito minomonitor. Makinis ang landing, pero walang crew na sumalubong. Walang announcement, parang multo lang itong dumapo sa lupa. Kinunan ko ng video sa phone ko, pero nang tignan ko ulit, wala sa footage. Runway lang. Tinabihan ako ng isang lalaki. Maayos malamit, parang businessman. Tahimik lang siya. First time mo rin? Tanong niya. First time saan? Sagot ko. Ngumiti lang siya at tumingin din sa labas. Sa flight na hindi mo alam na sakay ka na pala. Paglingon ko ulit sa kanya, wala na siya. Pero may naiwan sa upo ang inupuan niya. Isang lumang boarding pass. Ang pangalan ko ang nakasulat, pero ang flight number, Flight 000, Gate 0. Status, clear departure. Destination, memory.
Lumamig ang paligid at ang salamin sa harap ko nagsimulang magbago. Hindi na airport ang nakikita ko sa labas, kundi isang sementeryo. Mga lapida, puno ng itim na alkitran, at sa gitna may runway pa rin. Napaatras ako, pero napansin kong lahat ng pasahero sa paligid ko wala palang muka. Nakaupo lang sila, parang naghihintay. Tumunog ang PA system. Final call for Erica. Please proceed to gate 0. Tumakbo ako palayo. Umikot ako. Sumakay ng elevator. Tinawag ang guard, pero walang sino man ang nakakakita sa akin. Para bang isa na lang akong kaluluwa. Hanggang sa nagising ako. Nasa boarding gate na. Umaga na. Maingay. Maraming tao. Normal na ang lahat. Pero sa bulsa ng jacket ko, nandun pa rin ang boarding pass. Hindi ko alam kung paano nangyari yun at kung saan galing yun. Pero umuwi na ako at pinabayaan ko na lang. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat.